Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon muli ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at isa naman pong panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin, panibagong kalakasan na nagmumula sa Kanya. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay matatagpuan sa Awit, Kabanata 66, talatang 20. At ganito po ang sinasabi. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, nagpupuri, sapagkat ikaw ang Diyos na laging gumagabay sa amin, laging nagbibigay ng direksyon sa buhay namin. Lord, dahil po namin na ikaw ang pumatnubay sa aming kalagitnaan, ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang manguna sa aming Panginoon. At alam ko na ang mensaheng ipararating mo ay magsisilbing kalakasan sa aming spiritual na kalagayan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat araw po ng ating buhay, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, Kanya pong pinakikinggan ang lahat ng daing natin. Sapagkat naniniwala po tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan sa mga taong lumalapit sa Kanya, sa mga taong nananalangin sa Kanya. At mauunawaan po natin ito kung handa tayong pasakop ng buong puso at sumunod sa Kanya ng buong puso. Ibig sabihin po na handa ang ating puso sa paghamon ng mga pagsubok, ng mga paghamon sa sa buhay na kinabibilangan natin, sa pagharap ng mga pagsubok, sa pagharap ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Alam natin na nariyan ang Diyos na umiibig sa atin ng lubusan. Sabi nga po, ang sumunod sa Kanya ay may kalakip na sakripisyo. Tama po yun. May kalakip na sakripisyo ang pagsunod sa Kanya. At sa dulo nito ay walang pagkabigo. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos na di nagbabago. Totoo po yun. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, mas mararamdaman mo na mas maraming challenges ang darating sa buhay mo. Hindi lang challenges, minsan may failure ka sa ibang bagay. Minsan, yung mga pagsubok na ito sobrang grabe, pero mararanasan mo din na hindi ka rin pinapabayaan ng Diyos sa lahat ng pagsubok nito. At the end of the day, mamamalayan mo na, ay nakayanan ko na pala ang mga pagsubok na ito. Sakripisyo talaga, lalo tigit sa aming mga manggagawa. Alam natin ang buhay ng manggagawa, iiwan niya yung kanyang pamilya dahil sa ministry na kinabibilangan niya, dahil sa paglilingkod. At tayo din po, bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo naglilingkod sa Kanya, mas maraming sakripisyo kasi marami kang dinidisregard ng mga bagay-bagay. Pero sa kabila ng yon, mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Mararanasan natin na sa dami-dami pala ng pagsubok na naranasan ko, nakayanan ko pala at hindi pala ako binigo ng ating Panginoon. Napagtagumpayan ko na pala yung mga pagsubok na ito.
At maraming beses ko na rin po itong na-experience sa buhay ko na maraming mga challenges na dumaan sa aking buhay, pero ang lahat ng po na ito ay napagtagumpayan ko po. At nakita ko or na-realize ko na grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. At yung dalangin ko nga po na sana maranasan ko rin at madagdagan din yung pag-ibig ko sa ating Panginoon. At nawa magabayan niya ako sa paglilingkod ko at sa buhay na tatahakin ko. At ganun din po kayo na hindi nagkulang, makita natin na hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Sabi niya nga po doon sa verse, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Na kahit nakakaranas po tayo ng mga ganitong pagsubok, ay purihin pa rin po natin, Panginoon. Katulad na naranasan ni Job. Kung alam po natin yung story ni Job, si Job ay nakaranas ng sobrang pagsubok sa buhay niya. Talagang tinukso siya ng dyablo, pero napatunayan niya sa sarili niya na sa kabila ng naranasan niya, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Diba? Kahit ang sakit-sakit na naranasan niya, nagkaroon siya ng sakit, namatay yung kanyang mga mahal sa buhay, nawala yung kanyang mga ari-arian, pero hindi niya sinisi ang Lord. Siya'y tapat na nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil naniniwala siya na hindi siya iiwan ni Lord at pinakikinggan ni Lord yung kanyang mga hinaing sa buhay, yung mga naisin niya. At nakita niya na minsan yung plano ng Diyos ay binibigyan ka ng ganitong pagsubok para mas lalo kang patatagin sa iyong pananampalataya. At yun yung naranasan ko po kung paano pinatatag ni Lord yung aking pananampalataya sa Kanya. Na pinatunayan niya sa akin na hindi niya ako iniwan, ginabayan niya ako, hindi niya ako pinabayaan. At kapag ikaw pala ay sumunod sa ating Panginoon, marami po tayong mga blessings na matatanggap na mararanasan sa buhay natin. Kapag na-overcome mo yun, ay ito pala yung magandang plano ni Lord sa akin. Ang daming blessings, sobrang blessings. Minsan hindi na po natin mabilang yung pagpapala na ipinagkaloob ni Lord sa atin. Kaya nga po, huwag natin kaliligtaan na laging tumawag sa ating Panginoon, laging panghawakan yung kanyang pag-ibig, at laging panghawakan yung maganda niyang plano sa buhay natin. At tayo din mismo, huwag tayo makakalimot na magpasalamat sa Kanya at magpuri sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po lumalapit sa iyo, napupulit nagpapasalamat sa isang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami dahil minsan marami kaming mga pagkukulang, Panginoon. Nakakasakit kami ng aming kapwa. Nagkakasala kami, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran. Panginoon, sa oras ito, nagpapasalamat po kami dahil hindi mo po kami pinabayaan. Ipinrovide mo yung mga pangailangan namin. Pinagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Salamat po sa buhay ni Migo, Panginoon, na nakalabas na po sila ng hospital. Lord, kiniklaim po namin yung kagalingan sa batang ito, Panginoon. At naniniwala akong hindi mo po siya pababayaan. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman, Panginoon. Si Tatay Jess, Panginoon, Kimen, Lord, patuloy po namin siyang pinapanalangin, Panginoon. Nabigyan ng kalakasan sa bawat araw.
Ganun din po sa mga iba naming mga kapatid na nakakaranas ng kalungkutan, ng depression, ng sakit, karamdaman. In Jesus' name, we pray, Father God, tinatanggal namin ang sakit na ito. Lord, dalayan ko po na ikaw ang pumatubay sa amin, sa lahat ng gawain namin, sa aming church, sa aming school. Lord, kayo po ang manguna sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. At alam ko na meron kang magandang plano sa aming church, Panginoon. At sa mga tao na patuloy na nagpupuri sa iyo at naglilingkod sa iyo. Kaya muli, Panginoon, pinapalik po namin ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.